Hoy, sip-sip. Dito ka, bilisan mo. May pinatay si Michael. Maligayang bati. Nagawa mo ng 99 na bagay para kay Michael Reyes. Ang huli na lang ang kailangan mong gawin. Makakabalik na siya sa dating mundo at mabubuhay muli ang minamahal niyang si Charles Cruz. 5 taon. 5 taon na. Akong naghihintay para sa sandaling ito. Magkasintahan talaga kami ni Charles. Sa mismong araw ng kasal namin, nagkaroon siya ng aksidente. Ingat. Doon mismo siya namatay para lang. Charles. Nang ako'y tuluyang nawala ng pag-asa at ninais kong magpakamatay, ako'y nakatali sa sistemang ito. Felicity, kumusta? Si Felicity Santos, talagang sip-sip siya. Hindi siya maiwasan yan. Eksakto. Alam ng lahat na si Michael ay si Lucy lang ang gusto. Ang kapal talaga ng mukha ni Felicity. Nandito ka na rin. Tingnan mo ito. Lasing si Michael at hindi na kontrol ang lakas. Pinatay niya ito. Kahit na makapangyarihan ang angkan ng mga Reyes, kung may pinatay siya, kailangan pa rin niyang makulong. Felicity, sobrang gusto mo si Michael. Bakit hindi ikaw na lang ang makulong para sa kanya? Pagkatapos kong gawin ito, mabubuhay na muli si Charles. Sige, Ako na ang haharap para sa kanya. Oliver, nakita mo? Tama kami. Ganyan kamahal ni Felicity sa'yo. Handang makulong pa nga para sa'yo. Di ba? Talagang karapat-dapat sa titulo niyang. Sikat na mapagpuri sa grupo natin. Hoy, Oliver, bilasin mo. Ibigay mo na sa kanya ang donation agreement. Nadaya na naman ako. Kung handa ka ng makulong, pwede ka rin kayang tanggapin ito. May sakit sa puso si Lucy. Ang puso mo ay perpektong tugma. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos mong i-donate ang puso mo, hindi ka mamamatay. Nag-order na ako ng pasadyang artipisyal na puso para sa'yo. Wala kang magiging problema sa normal na pamumuhay. Basta't handa kang i-donate ang puso mo kay Lucy. Pakakasalan kita. Hindi ko inakala na ganyan siya kamahal sa kanya. Para sa kanya, handa pa siyang pakasalan ang isang babaeng hindi niya mahal. CJ, gagawin ko. Talagang. Kaya mo. Puso mo yan. Ganun lang kadali ang pagtanggap mo. Basta't yan ang hiling mo. Handang gawin ko ang lahat. Idodonate ko ang puso ko para sa minamahal mo. Ito ang ika-100 bagay na ginawa ko para sa'yo. Pagkatapos noon, makakabuhay na ako kay Charles. At makakaalis na rito. Siya ay ganyan kamahal sa akin. Kalahating buwan pa ang operasyon. Ihahanda ko ang lahat para hindi ka mahirapan. Ayos. Sa kalahating buwan, ganap na ako'y malaya na. Basang-basa ang damit mo at yung mga kamay mo sobrang lamig. Ang lamig ngayon. Tapos tsinelas lang ang suot mo. Hindi ka ba natatakot magka-frostbite ang mga paa mo? Ganyan talaga ang mga sip-sip. Kung hindi, paano niya mapapasaya si Oliver? Sige na, tama na, tama na. Pumirma na siya sa kasunduan. Oliver, huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo na lang siya sa waiter.
Para sa kanyang puso, sa huling buwang ito, ang kanyang katawan ay hindi dapat magkaroon ng kahit anong problema. Si Charles ba iyon? Si Charles lang ang ganito kabait sa akin. 5 taon na pala ang nakalipas. Nananaginip ako na bumalik si Charles. Tuwing gabi. Charles. Siya iyon. Sino ang tinawag mo? Bakit ako nasa bahay mo? Pagkatapos ng heart transplant, magpapakasal tayo. Siyempre, dito ka sa bahay ko titira. Sino ang tinawag mo? Mahal na mahal kita. Kaya ikaw ang tinawag ko. Tama siya. Mahal na mahal niya ako. Alam na alam yan ng lahat. Sige, magsapatos ka na. Sumama ka sa akin sa ospital. Nandito ka na? Pasok. Kailangan kong magpakumpletong medical check-up para masigurong walang problema kapag itinransplant ang puso ko. Kay Lucy. Pakitaas po ang manggas ninyo. Kumuha ng kamao. Dati, takot na takot ako sa karayom. Laging kasama ko si Charles. Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako. Pero ngayon, nakahiga siya sa malamig na kabaong. At hindi na ako matawag niyan. Yung Santos, kahit na ang artipisyal na puso ay makakapagpanatili sa iyong buhay, hindi ito katulad ng tunay, mahalagang sundin ang payo ng doktor. Iwasan ang mabibigat na ehersisyo, kumain ng mga masusustansyang pagkain, huwag magpuyat, at panatilihing matatag ang emosyon, hindi ka nga makakapagsigaw. Tama. O masasabi ko ngang, magiging parang patay na nabubuhay ka, naiintindihan mo ba? Kapag wala si Charles sa tabi ko, ano ang pinagkaiba ng buhay ko sa pagkamatay? At saka, hindi ako dapat nandito. Kapag natapos ko na ang huling bagay na ito, mamamatay ang katawan ko. Makakabalik ang kaluluwa ko sa mundo bago pa ito. Nagsisisi ka ba? Hindi. Gagawin ko ang lahat na ipinangako ko sa iyo. Ituloy mo ang check-up mo. May tatawagan lang ako. Ito si Lucy, ang minamahal ni Michael. Kahit ngayon lang kami nagkita, ang bahay ni Michael ay puno ng mga litrato niya. Mula nung bata siya hanggang sa paglaki, nakita ko ang buong proseso ng kanyang paglaki at pagbabago. MS Santos. Pasensya na. Kung hindi dahil sa akin. Hindi sana pinilit ni Michael na ibigay mo sa akin ang puso mo. Alam kong, pagkatapos ng operasyong ito, magiging mahirap ang buhay mo. Kusa akong pumayag, dahil ito lang ang paraan para mabuhay muli si Charles. Alam ko. Pumayag ka sa kondisyong pakakasalan ka ni Michael. Pero mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko hahayaang gawin mo ang gusto mo. Array. MS Santos, kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako, kung hindi dahil sa akin. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang puso mo. Kung mas gagaan ang loob mo sa pagsuntok sa akin. Ayos ka lang ba?
Nasaktan ka ba? Huwag mong sisihin si MS, Santos. Napilitan lang siyang ibigay sa akin ang puso niya. Nagalit siya sa akin. Kaya natural lang na. Ano ba ang gusto mong gawin? Ikaw ang nangakong magdodonate. Bakit ka pa pumunta rito para guluhin siya? Decision ko yon. Bakit kay Lucy ka nagagalit? Ilang beses kanyang sinampal. 3. Michael, kalimutan mo na yan. Narinig mo ba yon? Gusto kong bayaran niya ng 10 beses. Ang sakit. Charles, wala ka sa tabi ko. Walang ibang makakapagtanggol sa akin. Kung walang utos si G. Reyes, hindi ka maaaring umalis sa villa. Ang marangal na si Reyes, mula sa pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera, ay gumastos ng malaking halaga para sa isang luxury yacht, para mapasaya ang kanyang nobya. Ito ang damit na inihanda ni G. Reyes para sa iyo. Ngayon ay kaarawan ni Binibini David. Gusto ni G. Reyes na ikaw ay dumalo sa kanyang birthday banquet para humingi ng tawad sa kanya. Masama ang pakiramdam ko. Ayokong pumunta. Sinabi na ni G. Reyes na hindi mahalaga kung gusto mo o hindi. Pupunta ka. Kahit na kailangan kitang hatakin doon na nakatali. Naroon ka. Binibini Santos. Magbihis ka. Malapit na. Matatapos ang misyon. At makakaalis na ako ng tuluyan. Maligayang kaarawan. Maraming salamat po. Tagay, maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ito ang puso ng pag-ibig. Isang koleksyong nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ito ang kwintas na isinuot ni Prinsesa Diana ng Inglaterra. Kamakailan lang ito binili ng isang makapangyarihang tao para ibigay sa kanyang minamahal. Ang tao pala ay si Ginoong Reyes. Mayaman at gwapo si Ginoong Reyes. Para matupad ang hiling ni Binibining David, muntik na niyang guluhin ang buong lungsod. Napakaalaga niyang tao. Binibining David, bakit ayaw mo siyang tanggapin? Ilang araw na lang ang natitira sa akin. Malapit ko nang matapos ang trabaho at umalis sa lugar na ito. Ayaw ko nang magdulot ng karagdagang problema. Mas mabuting walang anumang kontak. Felicity. Hindi ka ba nasapat sa parusa noong nakaraan? Nandito ka pa rin. Kung ganun, ipapaalam ko sa iyo na ang pag-abala kay Oliver ay isang masamang desisyon. Binibining Santos, alam kong naiinggit ka dahil mabuti ang trato sa akin ni Oliver, pero hindi mo pwedeng itapon ang kwintas na ibinigay niya sa akin sa tubig. Anong nangyari? Tinakot ka na naman ba niya? Na naman, kahit gaano pa kasinungaling, ang kwento ni Lucy, mukhang kailangan kong tiisin ang paninirang ito. Michael, itinapon ni Miss Smith sa tubig ang kwintas na ibinigay mo sa akin. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa'yo? Ayos lang, kwintas lang yan. Kung gusto mo, bibilhan kita ng bago. Hindi, ang kwintas na iyon ay napakahalaga sa akin. Iyon lang ang gusto ko. Ipinipilit mo bang hanapin ito ngayon? Oo. Kung ganoon, ang nagtapon nito, ang bababa para hanapin ito.
Tulong. Tulong. Pagod na ako. At inaantok na ako. Gusto kong matulog ng ganito. Charles. Hinanap kita. Mahal, oras na para bumangon. Bilisan mo at bumangon ka. Ginawan kita ng almusal na gusto mo. Sumama ka sa akin. Hindi pa rin ako makatulog. Hindi ko pa natatapos. Ang huling bagay. Kung hindi ko ito matatapos, hindi na ako makakapagkita kay Charles. Ayon kay Michael Reyes, bago mahanap ang kwintas, hindi ka makakaakyat. Mukhang kung hindi ko mahanap ang kwintas ngayon, hindi matatapos ang usaping ito. Humanap ka ng lugar para magpalit. Hoy, Lucy. Mahal na mahal ka ni Ginoong Reyes. Binigyan ka ni Ginoong Reyes ng napakamahal na kwintas. Nang makita kang umiiyak, sobrang nag-alala si Ginoong Reyes, at handa pa siyang ialay ang buhay niya para sa'yo. Lagi mo namang sinasabi na kapatid mo lang siya, at nakipaglakbay ka pa sa dating boyfriend mo. Pero iniwan ka ng lalaking iyon, nang malaman niya ang kondisyon ng puso mo. Si Oliver lang, ang laging nasa tabi mo. Sa tingin mo ba, kapatid mo pa rin siya? Nadala ka rin ba ng daya ko? Ang pagsasabing kapatid ko siya, ay isang dahilan lang. Ang mga lalaki, gusto lang nila, ang hindi nila makukuha. Kung hindi, paano ako, naging pinakamamahal niyang babae? Habang ganito ko siya itinatrato, mamahalin niya ako magpakailanman. Mas mabuti ito, kaysa sa aktwal na makasama siya. Hindi ba totoo, na nakapaglakbay ka sa ibang bansa, kasama ang dating boyfriend mo? Well, ang laki ng plano mo. Siyempre, hindi totoo yun. Ang lalaking iyon, ay isang kasangkapan lang na ginamit ko, para magselos si Oliver. Hindi mo ba napansin, kung gaano ako kamiss ni Oliver sa lahat ng mga taong ito? At kung paano siya nalumbay ng husto? Wow, ang galing ng plano mo. Sabi nila, pakakasalan daw ni Ginoong Reyes, ang mapagpuri na si Felicity, para makuha ang puso niya para sa'yo. Kung magpakasal sila, masasayang ang plano mo, di ba? May sarili akong mga ideya. Wala si Oliver pakialam sa babaeng iyon. Ilang araw na ang nakalipas, 3 beses akong nanampal sa sarili ko. Pinapanta niya ang iba, para sampailan siya ng mahigit 30 beses. Kamakailan, sinadya kong itapon ang kwintas sa tubig. At agad niyang itinulak ang babae sa tubig. Hindi pa siya lumalabas hanggang ngayon. Marami akong paraan para. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magkakasal. Ito ang huling regalo ko para kay Oliver bago ako umalis. Matagal na kitang binalaan. Bakit lagi mo siyang inaapi? Mukhang hinihintay niya ako para tanungin ako. Dahil sa pagmamahal niya kay Lucy. Kahit ipakita ko sa kanya ang ebidensya, hindi niya ako paniniwalaan. Ang pinakamagandang oras para ipakita ang recording na ito ay pagkatapos kong mamatay, dahil ang patay ay hindi nagsisinungaling. Akala niya sobrang mahal ko siya kaya nagsiselos ako sa kanya, kaya ko ginawa ang lahat ng ito.
Sakto lang na nitong mga araw na ito, wala si Michael sa bahay. Pwede kong ipagdiwang ang birthday ni Charles. Dati, tuwing ipinagdiriwang ko ang kanyang kaarawan, ako mismo ang gumagawa ng cake para sa kanya. Hoy! Birthday ko ngayon. Bakit ikaw ang naghahangad? Para lang makakuha ng konting swerte. Huwag kang kuripot. Pakiusap. Ibigay mo ang lahat ng swerte ko kay Felicity. Maligayang kaarawan. Charles. Paano mo nalaman na, ngayon ang aking kaarawan? Ay nga, sinabi sa akin ng system na, birthday din pala ni Michael ngayon. Ang kaarawan ng kapatid ko at sa akin ay isang araw lang ang pagitan, pero ang mga magulang ko ay laging, ang kanya lang ang naaalala. Lagi nila akong hindi pinapansin. Pagkatapos mamatay ang aking mga magulang, at ang kapatid ko sa aksidente, hindi na ako nagdiwang ng aking kaarawan. Kahit si Lucy, ay hindi rin naaalala ang aking kaarawan. Ginoong Reyes, para mabigyan ka ng sorpresang ito, si Binibining Santos ay naghanda buong araw. Siya mismo ang gumawa ng lahat. Nakita kong ang kamay niya ay muntik ng mapaso. Sige na. Mula ngayon, huwag mo nang gawin ang mga bagay na ito para sa akin. Hindi ko masabi sa kanya na, hindi ko ito ginawa para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Teka. Hindi mo pa pinaputok ang mga kandila o naghain ng hiling. Ang tagal na simula noong huling ipinagdiwang ko ang aking kaarawan, nakalimutan ko na nga ito. Sana ay matagumpay ang operasyon ni Lucy, at ligtas at malusog siya sa bawat taon. Charles, maligayang kaarawan. Sana ay matagumpay din ang iyong operasyon, at ikaw ay ligtas at malusog. Kung mamamatay ang subject ng misyon, mabibigo ng direkta ang gawain. Ingat! Felicity. 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 Nawalan ako ng malay dahil sa impact. Hindi ako makapaniwala na mukhang sobrang nag-alala siya para sa akin. Felicity. Gising, Felicity. Bakit mo yon ginawa para sa akin? Gusto mo bang mamatay? Dahil kung mamatay ka, mabibigo ang aking gawain. Paano ko pa ibabalik si Charles? Dahil mahal kita. Wala pang naging tao na. Laging inuuna ako, tulad ng ginagawa niya. Nasaktan ko pa siya. Nang maraming beses dahil kay Lucy. Gaano mo ba ako kamahal? May nagawa ka pang ganoon. Oliver. Masamang balita, nagpakamatay si Lucy sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga palso. Ano nung sinabi mo? Nadala na siya sa ospital, pero marami na siyang nawalang dugo. Kailangan niya ng blood transfusion agad. Anong iniisip mo? Ubus na ang stock sa blood bank. Hindi ba pareho ang blood type niya? Kay Lucy, magpa-donate siya ng dugo. Wala bang ibang paraan? Si Felicity kaka. Nasugatan lang. Anong pinagsasabi mo? Fan mo lang si Felicity. Nag-aalala ka sa kanya? Tara na. Pwede akong magpa-donate ng dugo. Kung mamatay si Lucy, mabibigo rin ang misyon ko. Sa puso ko, si Lucy ang pinakamahalaga. Bakit? Masyadong masakit. Konsensya yon, kakasagip lang niya sa akin. Normal lang na maawa ka sa kanya.
Kulang pa, gaano pa karaming dugo ang kailangan nyo? Hindi ba sobra na? Huwag kang mag-alala. Alam ng doktor ang ginagawa niya. Hindi ito makakaapekto sa heart transplant surgery. Hindi. Hindi ako nag-aalala sa surgery. Okay, marami kang binigay na dugo ng sabay-sabay. Kailangan mong magpahinga ng ilang araw. Alagaan mo ang iyong nutrisyon. At huwag masyadong mag-ehersisyo. Salamat. Pagod na ako. Gusto ko nang bumalik sa kwarto ko at magpahinga. Alagaan mo si Miss David. Kusa naman siyang nag-volunteer. Bakit? Parang ang bigat ng konsensya ko. Para lumakas ang dugo mo. Bakit siya madalas na bumibisita sa akin? Itong mga araw na ito. Salamat. Abala ka ng abala araw-araw. Hindi mo na kailangang dumayo pa para lang makita ako. Hindi ako magsisisi dahil mas mahalaga sa akin ang operasyong ito. Maliit na bagay lang ang ginawa ko. Pero sobrang natouch siya. Kunin mo. Oliver, anong iniisip mo? Hindi ba mas mahal mo si Lucy? Ngayon, nagbanta siyang magpapakamatay para hindi mo pakasalan si Felicity. Bakit ka pa nag-aatubili at ayaw mong pumayag sa kanya? Kung hindi ko siya pakakasalan, paano kung ayaw na niyang mag-donate? Huwag kang mag-alala. Nakikita naman nating lahat kung gaano ka kamahal ni Felicity. Kahit hindi mo siya pakasalan, magdodonate pa rin siya. Bukod pa riyan, sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang isakripisyo ang kaligayahan mo. Magkakaroon ka ng pagkakataong makasama si Lucy. Napapansin ko kasi nitong huli, na iba na ang tingin ni Lucy sa'yo. Iba na talaga. Kahit na wala siyang sinasabi, siguradong umiibig na siya sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Talaga bang umiibig ka kay Felicity? Umiibig ba ako sa kanya? Wala nang pag-asang mangyari yon sa buhay kong ito. E di yun na. Alam mo, sinubukan ni Lucy na kitlin ang sarili niya. Sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso niya, ayaw niyang mabuhay. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kaligayahan ko. Kaya nga, hindi niya tatanggapin ang puso mo sa ganitong paraan. Pasensya na. Binabawi ko ang pangakong pakakasalan kita. Marami akong paraan para pagdusahin siya. Huwag kang mag-alala. Hindi kayo ikakasal. Kaya ito na. Ang solusyon mo. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na humiling ng kahilingan. Bukod sa pakakasalan ka, maaari kitang pangakuan ng kahit ano. Kahit anong hiling. Ang tanging hiling ko ay maaga ang operasyon. Iyon na. Ang hiling mo? Bakit? Masakit ng ganito? Gusto kong makita mo agad ang malusog na Miss David sa lalong madaling panahon. At gusto kong makita ang malusog na Charles. Makukuha nating dalawa. Ang gusto natin. Felicity, ikaw. Bakit mo ako lubos na minamahal? Dahil ikaw ang misyong itinakda sa akin ng sistema. Ikaw. Dahil naparito ako sa mundong ito. Para lang sa iyo. Pagkatapos ng operasyon, ng pagpapalit ng puso, bibilhan kita ng regalo. Para mabawi ito. Anong pagkakataon? May regalo rin ako para sa iyo. Buksan mo ito pagkatapos ng operasyon ko. Bakit? Kasi, mas malaki ang sorpresa. Bakit? Ako napakabalisa. Doc, tiyak ka bang walang problema ang artipisyal na puso? Huwag kang mag-alala, Reyes. Ganap na ang teknolohiyang ito. Walang panganib kay Yanje Santos. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Napakatagal na. Gigising na si Charles. Ang lahat ay magbabalik na sa normal.
Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Matagumpay na nabuhay ang iyong kasintahan. Aalis ka na sa mundong ito. Michael, Sino ka? Huwag mo akong hawakan. tigilan mo na ang pag-inom. Ihahatid kita sa bahay. Umalis ka na. Gusto mo ng pera, di ba? Magdusa ka sa impyerno. Ako si Felicity Santos. Ayaw ko ng pera. Lasing ka. Umuwi na tayo. Wala na akong tahanan. Iniwan ako ni Lucy. Iniwan din ako ng mga magulang ko. Kahit sa kamatayan, ang kanilang pinrotektahan ay ang aking nakababatang kapatid lamang. Wala na akong tahanan. Wala na akong natira. Iniwan ako ng lahat. Ayos lang yan. Mula ngayon, kasama mo na ako. Ang pagpunta ko rito ay para tulungan ka. Anong nangyari? Nasa panganib ba si Felicity? Ang kakaiba naman. Ang unang taong kinabahan ako ay si Felicity. Hindi ba't si Lucy ang pinakamahalagang tao sa puso ko? Hindi. Hindi mapapanganib si Felicity. Sa lahat ng mga taong ito ay nakaligtas siya matapos gawin ang napakaraming mapanganib na bagay. Sa pagkakataong ito, makakaligtas din siya. Dr. N. Reyes, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na pumanaw si Miss Santos dahil sa isang reaksyon ng pagtanggi sa panahon ng operasyon. Sinabihan niya ako na paalagaan si Miss David ng ligtas anuman ang mangyari. Huwag kang mag-alala. Napakamatagumpay ng iyong operasyon. Sino? Sino raw ang namatay? Si Miss Santos ay hindi nakaligtas at pumanaw na. Pumanaw? Ano ang ibig mong sabihin? N. Reyes, ako'y humihingi ng paumanhin. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Huwag kang malungkot. Impossible. Impossible. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Hindi pwedeng patay na siya. Paano siya pwedeng mamatay? Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? N. Reyes, hindi na ako makahinga. Nasaan si Felicity? Hayaan mo akong makita siya. Siya ay nasa loob. Di ba raw sabi nila, wala raw siyang pakialam kay Miss Santos. Eksakto, sabi nila, si Miss David raw, ang mahalaga sa kanya. Pero bakit di man lang siya tumingin kay Miss David? Namatay siya. Namatay si Felicity. Parang bangungot ang haba ng 5 taon. Nakatapos na rin ako sa trabaho. Hoy, Duwag. Felicity! Gusto mo talaga akong takutin, ano? nandito na ako. Nandito na talaga ako. Charles. Charles, nasaan ka na? Charles. Charles, nasaan ka na? Charles.
Hello. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maaaring makontak. Pakitingnan ang numero at subukang muli. Hindi maaaring makontak. Bakit? Niloko ba ako ng sistema? Lahat ng ito, panaginip ko lang. Wala palang sistema. Hindi na muling mabubuhay. Si Charles Ko. Bakit mo ako ginaganito? Lumabas ka, hindi ba't sinabi mo, kapag natapos ko na, ang 100 bagay, si Charles Ko, ay muling mabubuhay? Ano ang saysay, ng ginawa ko nitong 5 taon? Niloko mo ako. Lumabas ka. Magsalita ka. Mula bata hanggang sa pagtanda, si Charles lang, ang kasama ko. Mula nang tumira sa ampunan, hanggang sa magsimulang magtrabaho. Para sa akin. Si Charles, ang buong mundo ko. Kung hindi dahil sa araw na iyon, na nag-away kami. Hindi ko sana napansin, ang sasakyan. Hindi sana na aksidente, si Charles para iligtas ako. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Bakit ba nila ako binigyan ng pag-asa? Tapos biglang binawi? Pasensya na, Charles. Pinaghintay kita ng 5 taon para sa wala. Pupunta na ako sa iyo ngayon. Tigil! Anong ginagawa mo? Charles? Ikaw na ba talaga yon? Charles? Ikaw na ba talaga yan? Saan ka pumunta? Alam mo ba kung gaano? Kita kinainip. Natatakot ako. Natatakot akong hindi ka nababalik. Miss, sino ka ba? Bakit? Nandito ka sa bahay ko? Felicity. 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 Nasaan si Felicity? Gusto ko siyang makita. Ginoong Reyes. Tanggapin mo na ang katotohanan. Pumanaw na si Miss Santos noong operasyon para sa heart transplant. Hindi na siya nailigtas ng doktor. Ginoong Reyes, ano bang nangyayari sa'yo? Dapat naintindihan mo na, mula pa sa simula. Bukod pa riyan, ang taong pinakamahalaga sa'yo ay si Miss David. Ligtas at maayos na siya ngayon. Hindi ba yon sapat? Sa totoo lang. Dapat nakita ko na yon. Kahit gaano pa kagaling ang teknolohiya, ang puso ang mahalaga. Isang buhay iyon. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumilit sa kanya, na ibigay ang puso niya kay Lucy. Nangako akong pakakasalan siya, pero umatras ako. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Narinig mo ba yon? Gusto kong bayaran niya ng 10 beses. Kung ganoon, sino mang nagtapon yan? Ay bababa para kunin ito. G. Reyes, si Felicity, ay isang mapanuyo lang. Kailangan pa ba ito? Mga gwardya, G. Reyes, alin sa mga kamay mo ang ginamit para siya ay paluin? G. Reyes, Sabihin mo sa akin. ito po. Ilabas siya. Putulin ang kanyang kamay. Opo. G. Reyes. G. Reyes, pakinggan ninyo ako.
Isang recorder. Ito na ba ang huling mensahe mo para sa akin? Lucy, Sobrang mahal ka ni G. Reyes. Binigyan ka niya ng napakamahal na kwintas. Nang makita kang umiiyak, sobrang nag-aalala siya na ibibigay pa niya ang buhay niya para sa'yo. Nadaya ka rin ba ng mga sinabi ko? Ang sabihing kapatid ko siya ay dahilan lang yun. Ang mga lalaki ay gusto lang ng mga bagay na hindi nila makukuha. Kung hindi, paano ako naging ang pinakamamahal niyang babae? Basta't ganito ko siya tratuhin. Magpakailanman niya akong mamahalin. Mas mabuti ito kaysa ang makasama siya. Huwag kang mag-alala. Hindi sila ikakasal. Ilang araw lang ang nakalipas, sinampal ko ang sarili ko ng 3 beses. Pinapanta niya ang iba para sampailan siya ng mahigit 30 beses. Hindi pa natatagalan, sinadya kong itapon ang kwintas sa tubig. Siya naman, itinulak siya mismo sa tubig. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makalitaw. Marami akong paraan para pahirapan siya. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magkakasal. Katawa-tawa. Ang labo. Simulat sa Paul, binibitin lang pala niya ako. Hindi ba alam ni Lucy na ang pagmamahal ko sa kanya ay sapat para alagaan siya habang buhay? Hindi ba niya alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko nang nag-abroad siya? Sa kanyang paningin pala, ay walang halaga ang pagmamahal ko. Ang alam lang niya ay lokohin ako at paglaruan ang pakiramdam ko. gusto kong makita mong malusog si Miss David. Sa lalong madaling panahon, basta't hiling mo. Gagawin ko ang lahat. Ingat, hindi mo pa pinapatay ang mga kandila o naghahangad. CJ, gagawin ko. Mabuti. Ako na ang bahala sa kanya. Dahil mahal kita. Pasensya na. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Simulat sa Paul, ikaw ang pinag-initan. Pero wala kang imik. Pero ako, lalo kitang pinagmalupitan. Oliver, isa kang gago, ikaw mismo ang pumatay sa nag-iisang babae sa mundong ito na nagmamahal sa'yo. Mula ngayon, ako ang sasamahan ka. Felicity. Felicity. Sabi mo sasamahan mo ako. Bumalik ka. Nakikiusap ako. Bumalik ka, please. Ilapag mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para galawin ang mga gamit niya? Si Miss David, ang tumawag sa akin. Sabi niya nakakalungkot na panatilihin sa bahay ang mga gamit ng isang patay. Inutusan niya kami na ilabas ang mga iyon dito. Hindi pa siya ang may-ari ng bahay na ito. Mula ngayon, kung wala ang pahintulot ko, walang gagalaw sa mga gamit niya. Naiintindihan mo ba? Miss Felicity, sa iyong susunod na buhay, dapat mas mahalin mo ang iyong sarili. Itigil mo na ang pagpapakasakit para sa mga taong hindi ka karapat-dapat. Sabihin mo sa akin, para sa kaninong hindi karapat-dapat na tao, siya nagpakasakit. Pumanaw na siya. Kailangan kong magsalita para sa kanya. Sir, talagang nawalan ka ng isang napakabuting babae. Nakita kitang lumaki. Nakita ko rin ang maraming babaeng nasa tabi mo. Pero si Miss Felicity lang ang hindi nagnasa sa iyong estado o sa iyong yaman. Tunay siyang nagmahal sa iyo. Oo. Magkasama kayong lumaki ni Miss David mula pagkabata. Gusto mo siya. Pero kung kahit kaunti man lang, ay minahal ka niya. Hindi ka niya iiwan at mag-a-abroad nang ikaw ay nasa pinakamasakit na panahon at pinakakailangan siya. Noong panahong iyon, si Miss Felicity lang ang nanatili sa iyong tabi hanggang sa ikaw ay makalabas sa mapait na kalagayang iyon. Noong panahong iyon, laging lasing ka sa buong maghapon. Kapag lasing ka na, ipinipilit mong hanapin si Binibining David. Nagsisira ka ng mga gamit at ipinupukol mo sa mga tao. Ang mga katulong sa bahay ay natatakot sa iyo.
Tanging si Binibining Felicity ang hindi ka iniwan. Sa loob ng 5 taon, hindi siya tumanggi sa kahit anong gusto mo. Naaalala ko, sabi mo, kung ibibigay niya ang puso niya kay Binibining David, pakakasalan mo siya. Akala niya, kahit na mula noon, artipisyal na puso na lang ang mabubuhay sa kanya. Kahit papaano, makakasama niya ang minamahal niya. Pero, hindi niya inasahan. Para kay Binibining David na ito, sinira mo rin ang pangakong iyon. Ngayon, patay na siya. Ano pa ang silbi ng mga salitang ito? Huwag kang magkakamali. Si Binibining Felicity ay hindi kailanman nagreklamo sa akin. Gusto ko lang na magsalita para sa kanya. Masyado lang siyang tanga. Ginoo, kung maninirahan dito si Binibining David, sa tingin ko, hindi na ako pwedeng manatili dito. Dahil nakita ko ang pagmamahal ni Binibining Felicity para sa iyo ng sarili kong mga mata. Hindi ko kayang maglingkod sa iyo at kay Binibining David. Hindi ako makakasama sa kanya. Kaya, pwede kang manatili. Ano? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi ako makakasama kay Lucy. Mabuti naman at naintindihan mo na ang lahat. Binibining Felicity. Kung mas maaga sana, ay naintindihan ng aking amo ang lahat. Napakaganda sana. Ang weird naman. Karaniwan, kahit na, simpleng sipon lang ang meron ako, laging nag-aalala sa akin si Michael Reyes, at inaalagaan ako sa tabi ko. Ngayong nagkaroon ako ng malaking operasyon, pero hindi pa siya dumalaw sa akin, kahit minsan. Ano kaya ang nangyari? Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang nasa ibang tawag. Pakiusap, subukan muli mamaya. Hindi man lang sinagot ang tawag ko. Baka may alam si Michael Reyes. Kung sakaling malaman niya ang totoo, ano ang gagawin ko? Ayos lang. Mahal na mahal niya ako. Kung sasabihin ko sa kanya ng ilang matatamis na salita, mapapatawad niya ako. Oliver. Oliver, nasaan ka na? Bakit hindi ka pumunta para dalawin ako? Oliver. Carmen. Nasaan si Oliver? Miss David. Hindi ko po alam. Araw-araw mo siyang pinagsisilbihan sa bahay. Hindi mo alam. Tumigil ka dyan. Nag-aalala ako kay Oliver. Hindi Sa ka ba kanya. nag-aalala? Alam mo kung gaano kahalaga ako sa kanya. Pinapahirapan mo ako. Nagkulong siya sa kwarto ni Felicity Santos at ayaw lumabas. Kwarto ni Felicity. Bakit bigla sumasakit ang puso ko? Tama. Ang puso sa dibdib ko ngayon ay kay Felicity. Dati, hindi niya ako pinapansin ng ganito. Oliver. Buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka, Oliver. Anong nangyari sa'yo? Bakit ayaw mo akong makita? Oliver. Dahil ba ito sa pagkamatay ni Felicity, na gusto mong isisi ang lahat sa akin? Buksan mo ang pinto, Oliver. Alam kong patay na siya, malungkot ka. Pero hindi natin kasalanan. Kasalanan ng doktor. Tama na. Anong ibig mong sabihin?
Galit ka ba talaga sa akin dahil sa isang dayuhan? Oliver, iniibig mo ba siya? Iniibig? Iniibig ko ba si Felicity? Siguro noong 5 taon akong kasama niya. Iniibig ko na siya noon pa. Ayoko lang aminin. Mahal ko siya. Kasinungalingan yan. Nagsisinungaling ka sa akin. Ako ang mahal mo. Paano mo magagawa na ibang babae ang mahalin? Tama na. Alam na alam mo, ang ginawa mo. Ayaw kong. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nadaya ka rin ba ng tulad ko? Ang sabihing kaibigan ko siya ay dahilan lang. Mga lalaki. Hindi ganoon. Oliver, makinig ka sa akin. Pakiusap, talagang hindi ganoon. Lucy, dapat kang magpasalamat kay Felicity. Kung hindi dahil sa katotohanan na nasa dibdib mo ang puso niya. Ginawa na kitang bangkay kaagad. Dapat kang mabuhay ng maayos para sa kanya. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Oliver, Oliver. Oliver, Oliver. Oliver, ako ang pinakamamahal mo. Paano mo mamahalin? Ang iba, buksan mo ang pinto. Oliver, buksan mo ang pinto. Oliver. Oliver. Ay. Oliver. Kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako. Sobrang mahal kita, kaya ko nagawa ang ganoong bagay. Oliver. Alam mo ba kung gaano ako natatakot na mawala ka? Oliver. Ako. Ay mahal ka. Pwede ba tayong magsimula ulit? Magsimula tayong muli. Nakikiusap ako sa'yo. Buksan mo ang pinto. Oliver. Noong mahal mo ako, sobra mo akong sinubran. Ngayong hindi mo na ako mahal. Itinatapon mo ako parang basura. Maghintay ka lang. Pagbabayaran kita sa lahat ng ito. Sagipin mo ako. Sagipin. Ako. Kumain ka naman. Talagang hindi mo ako naaalala? Ako si Felicity. Ako ang Felicity mo. Pasensya na. Talagang hindi kita kilala. Bakit? Paano pwedeng hindi mo ako kilala? Charles, isipin mong mabuti. Nagkakilala tayo sa ampunan. Noon, ako'y laging inaapi ng ibang bata. Lagi mo akong ipinagtatanggol. Hindi ako nabubusog araw-araw. Palagi mo akong pinagkakalooban ng cookies mo. Nang palihim, nagkapareho pa tayo ng universidad. Nagkatrabaho sa iisang kumpanya. Napagkasunduan natin na magpakasal pagkatapos ng bagong taon. Magkasama tayo, magpakailanman. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Ang sakit ng puso ko. Pero, wala akong naaalala sa mga sinabi niya. Ni wala akong maalala. Tungkol sa aksidente. Hindi mahalaga yon. Basta't magising ka. Kahit na wala kang maalala, ayos lang. May buong hinaharap pa tayo. Mananatili ako sa tabi mo para tulungan kang maibalik ang mga alaala na nawala sa'yo. Naghintay na ako ng 5 taon.
Hindi ako takot na maghintay pa ng 5. Siya ang lalaking pinakamamahal ko. Mabait at makatuwiran siya. Hindi siya katulad ni Oliver. Hindi ko alam ngayon kung ano na ang kalagayan niya. Dapat ay narinig na niya ang balita ng pagkamatay ko. Hindi ko inakala na isang araw ay mawawala sa akin si Felicity. Lalo na't ganito pala kasakit. Kung tumalon ako mula rito, makikita ko kaya siya. Pasensya na. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan, ako ay pahahalagahan ka. At gagawin ko ang lahat para makabawi. Sinabi mong napunta ka sa mundong ito para lang sa akin. Ngayong wala ka na, ako ang dahilan kung bakit ka namatay. Ngayon, ako naman ang hahanap sa'yo. Kumusta? May mission ka na ngayon. Kapag natapos mo ito, makakapunta ka sa mundo ni Felicity. Gusto mong i-link ang sistema para simulan ang misyon? Ang sistema. Mundo ni Felicity. Sinasabi mo bang, buhay pa si Felicity? Nasa ibang mundo lang siya. Oo. Sistema. Sabihin mo sa akin kung ano ang misyon. Paibigin mo si Felicity sa iyo sa loob ng 3 buwan. Anong klaseng misyon yan? Mahal na niya ako, handang ialay pa niya ang buhay niya para sa akin. Baka naman. Gusto ng Diyos na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Para bumawi sa kanya. CJ. Tinatanggap ko ang misyon. Babala, kapag nabigo ka sa misyon, babalik ka sa iyong sariling mundo. Mawawala ang lahat ng iyong ari-arian at hindi ka na muling magkakaroon ng pera. Kung wala si Felicity Santos, walang saysay sa akin ang pera. Bukod pa riyan, si Felicity, hindi magiging dahilan ng aking pagkabigo. Matagumpay kang na-link sa system. Nagsisimula na ang 3-month countdown. Oliver, naway magtagumpay ka. Nanay, System. Pinaghihinalaan kong sinadya mo ito. tingnan mo, ang daan sa harap ang dapat tahakin ni Felicity Santos para makauwi. Makikita ko ba siya ng ganun kabilis? Well, mukha ba akong pagod na pagod? Hindi ba ako mukhang kahabag-habag? Sige na. Okay lang yan basta makikita ko siya. Ito ang mundo ni Felicity Santos. Totoo ito. Hindi ito panaginip ko. Makikita ko ulit si Felicity Santos. Mainit ang mukha ko. Ayun, kinakabahan talaga ako. Dati, napaka-proud ko. Ngayon, kinakabahan na rin ako. Mas maganda siya, ngayon kaysa dati.
Pasensya na, mga prutas yan na paborito ni Charles. Hindi ko pwedeng sirain yan. Oliver, bakit siya nandito? Felicity, ikaw nga talaga. Siya nga talaga. Ano nang ginagawa mo rito? Felicity, hinanap kita, hindi ka ba masaya? Wala akong pakialam kung paano mo natagpuan ang lugar na ito. Ngunit sinimulan ko na ang aking bagong buhay. Kaya, huwag kang pumunta rito para gambalain ako. Bakit siya ganyan? Galit siya sa akin, di ba? Ibinigay niya ang kanyang puso sa ibang babae. Talagang galit siya sa akin. Felicity, pasensya na. Nakinig ako sa recording na ibinigay mo sa akin. Noon, nagkamali ako sa'yo. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na ako pala ay umiibig sa'yo. Maaari mo ba akong patawarin? Basta't mapapatawad mo ako, gagamitin ko ang buong buhay ko para bumawi sa'yo. Okay. Felicity, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Muli tayong magsasama. Okay. Nakakatawa. Siguro ay nakatali rin siya sa sistema. Tulad ko. Kaya siya napunta sa mundong ito. Oliver. Tapos na ang relasyon natin. Hindi kita sinisisi. At hindi ko kailangang patawarin ka. Felicity, Ngayong alam mo na kung anong klaseng tao si Lucy. Sana ay makahanap ka ng tunay na kaligayahan. Pero kahit sino pa ang gusto mo, hindi ako iyon. ilang araw pa lang. Bakit nagbago siya ng ganito? Akala ko, magiging excited din siya tulad ko. Iyak siya, at magrereklamo na hindi ko dapat ginawa yon sa kanya. Pero napaka-indifferent niya, parang, hindi niya ako kilala. Talagang, galit na galit siya. May 3 buwan pa ako. Kailangan kong, pilitin siyang tanggapin ulit ako. Mukhang hindi alam ni Michael Reyes ang tunay kong dahilan kung bakit ako nasa tabi niya. May kinalaman ba sa akin ang misyon na ibinigay sa kanya ng system? Nasa tabi ba niya ako palagi? Sige na. Ayaw ko munang isipin yan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mapaalala kay Charles Cruz kung sino ako. Charles, binili ko ang paborito mong mangosteen. Ngayon, magluluto na ako. Magpahinga ka muna, tapos saka ka na lumabas para kumain. Hello, ako ay kasamahan ni Charles. Lumabas siya, babalik siya mamaya. Ako si Gigi White, pwede mo akong tawaging Gigi. May mga proyekto ako ngayon, na pag-uusapan namin ni Charles, kaya nga sumama ako sa kanya. Pero hindi mo na kailangang maghanda ng hapunan. Kakain kami sa labas mamaya at pag-uusapan namin ang trabaho sa parehong oras. Akala ko matanggap ko na. Ang katotohanang nakalimutan na ako ni Charles. Pero sa sandaling ito, napagtanto ko kung gaano kalakas ang selos ko. Hello. Ako ang kanyang kasama sa bahay. Si Felicity, hindi na ako ang nobya niya ngayon. Kasama ko lang siya sa bahay. Wala nga akong karapatang magselos. Dati wala akong pakialam kung paano ako tratuhin ni Oliver dahil lang wala akong pakialam sa kanya. Pero mahalaga sa akin si Charles. Nandito ka na, sinabi ko na, hindi mo na kailangang pumunta rito. Okay lang kung makakain ako ng mga dalandan. Walang problema, hindi naman ito malayo para sa akin. Tara na. Itabi mo ang mga mangga para sa akin. Kakainin ko yan pag uwi ko mamayang gabi. CJ, maghihintay ako sa'yo. Sa totoo lang, tuwing kasama ko ang taong gusto ko. Masaya na ako kahit instant noodles lang ang kinain.
Nandito ka na. Kumusta ang dinner? Instant noodles lang ba ang kinain mo? Nag-iisa lang ako. Wala akong pakialam sa kinain ko. Matagal na rin. Akong hindi nakakain ng instant noodles. Masarap naman para sa akin. Paano mo nakakain yan? Mula ngayon, uuwi na rin ako para mag-dinner. Para hindi ka na basta-basta kumakain. Dati, ganyan din siya magsalita sa akin. Hindi naman siya mas matanda sa akin, pero palagi niya akong inaalagaan. Bago siya pumanaw, hindi pa nga ako marunong magluto. Pero nang makasama ko si Oliver, natutunan ko ang lahat ng paraan para mag-alaga ng iba. Bakit bigla ko na lang naisip si Oliver? Ang pagmamahal at pagmamahal sa iyo ay parang isang siklo. Ang Diyos ang may control. Felicity, ito ang mga paborito mong pagkain. Ako mismo ang bumili nito. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo na akong hanapin. Bakit hindi mo ako pinakikinggan? Ako. Gusto lang kitang tratuhin ng mas mabuti. Hindi ko iyon kailangan. Oliver, sasabihin ko ito sa iyo. Sa huling pagkakataon, seryoso. Hindi kita patatawarin. Dahil hindi kita kailanman sinisi. Ang nangyari ay nasa nakaraan na. Nagsimula na ako ng bagong buhay. Sana ikaw rin. Hindi ko maintindihan. Pwede kang magsawa sa akin o mapuot sa akin, pero pwede bang huwag mo akong baliwalain? Napakalaki ng pagmamahal mo sa akin noon. Bakit ka napakalamig ngayon? Hanggang ngayon, hindi ko na kailangang magkunwari. Oliver, hindi kita minahal kailanman. At saka, yung almusal na binili mo para sa akin ngayon ay eksaktong ginagawa ko noon para sa iyo. Lactose intolerant ako. Hindi ako umiinom ng gatas. Ngayon, pwede ka na bang umalis? Oliver, hindi kita minahal kailanman. Impossible. Imposibleng hindi niya ako mahal. Ang dami niyang ginawa para sa akin. Ang dami niyang ginawa para sa akin. Palagi niyang tinatanggap ang mga hiling ko. Paano pwedeng hindi niya ako mahal? Well, talagang galit siya sa akin. Hindi ako susuko. Ipapakita ko sa kanya ang determinasyon ko. Felicity, nagpunta lang ako sa palengke para bumili ng soy milk at churros. Bilisan mo. Bakit ka nandito na naman? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Noong mga Pasko noon, si Charles lagi ang nagbibihis bilang Santa Claus at nagpapasurpresa sa akin. Ngayong pagkakataon ako naman ang magpapasurpresa sa kanya. Pero, tatanggihan kaya niya ako, lalo na ngayong turing niya sa akin, ay may paggalang at walang pagmamahal. Charles, alam mo, bukas ay Pasko na. Gusto kitang makasama sa hapunan. Pakiusap. Huwag mo akong tanggihan. Sige. Ayos. Luluto na ako. Nakaalis din. Ang kulit-kulit. Gusto mo ba? Ibigay ko ito sa pinakamatayog tumalon. Isa para sa iyo. Isa kada isa. Bilisan niyo at umalis na kayo. Maligayang Pasko.
Bilisan mo, buksan mo na. Ako mismo ang gumawa nito. Hindi ko alam kung bakit. Pero kapag nakikita ko ang scarf na ito, nararamdaman kong pamilyar at mainit-init ang pakiramdam. Ano? Ayaw mo. Ako kasi, matagal kong tiniis habang ginagawa ko to. Gusto na gusto ko ito. Salamat. Tara, kain na tayo. Limang taon na ang nakalipas. Hindi ko papayagan ang trahedyang mangyari muli. Ngayon, ako ang magsasanggalang sa'yo. Hindi. Felicity, Felicity. Ayos ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. May nasaktan. Ang ulo niya ay dumudugo ng husto. Nasa panganib ba siya na mamatay? Oliver. Siya ba? Siya ang nagligtas sa'yo. Hindi. Ang kaibigan mo ba? Ang lalaking nagligtas sa'yo? Hindi. Pero nasaktan siya sa pagligtas sa akin. Charles. May gusto akong ikwento sa'yo. Pwede bang makinig ka sa akin? 5 taon na ang nakalipas. Naaksidente ka sa pagligtas sa akin. Nasa lubos na kawalan ako ng pag-asa. Una kong gustong mamatay kasama ka. Sa sandaling iyon, ako'y nakakonekta sa isang sistema. Isang sistema? Sabi sa akin ng sistema na kung gagawin ko ang 100 bagay para kay Michael Reyes, makakabalik ka sa buhay at muling makakasama ako. Para makasama ka, pinili kong paniwalaan ang sistema nang walang pag-aatubili. Ang Michael Reyes na binanggit mo ay ang taong nagligtas sa'yo, tama ba? Sa loob ng 5 taong ito, nasa tabi ko siya sa ilalim ng pagkakakilanlan bilang kanyang stalker. Labis niya akong kinamuhian. Inuutusan niya akong gumawa ng mga bagay. Ang 100 niyang ipinagawa sa akin para sa kanya ay ang idonate ang aking puso sa minamahal niyang babae. Basta't nakumpleto ko ang 100 bagay para kay. Mamamatay ako sa mundo na iyon. Kaya hindi na mahalaga kung idodonate ko ang puso ko o hindi. Mamamatay pa rin ako. Basta't makakabalik ka sa buhay. Kahit na talagang gusto niya ang puso ko. Handang-handang ibigay ko iyon sa kanya. Kaya nga, tinanggap ko ang kanyang kahilingan. Sa huli, namatay ako sa operating table. Pagkamatay ko, nagsimula siyang magsisi. Siguro na antig siya sa mga ginawa ko para sa kanya sa loob ng 5 taong ito. Pero ang babaeng gusto niya ay talagang hindi mabuting tao. Paumanhin. Marami ka nang ikinwento sa akin. Pero wala pa rin akong naaalala. Sa lahat ng mga taong ito. Napakahirap siguro ng buhay mo, di ba? Pero sa pag-iisip na, makikita pa rin kita. Hindi ko naramdaman ang labis na sakit. Charles, naniniwala ka ba sa mga sinabi ko sa iyo? Kahit hindi ka maniwala sa akin, okay lang. Dahil ang ganitong bagay. Naniniwala ako sa'yo. Bagaman, hindi ko maalala ang mga bagay sa nakaraan. Nararamdaman kong ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bigyan mo ako ng kaunting oras.
Okay. Maghihintay ako sa iyo. Maghihintay ako sa iyo magpakailanman. Kayo ba ang kamag-anak? Ni Michael Reyes? May mild concussion siya. Kailangan niyang manatili sa ospital para maobserbahan. CJ, Salamat. Charles, magpahinga ka muna. Kaya ko siyang alagaan mag-isa. May trabaho ka pa bukas. Magpahinga kang mabuti. Okay lang ako. Sa tingin ko, panahon na para linawin ang lahat sa kanya. Sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Felicity. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? May sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo. Marami akong ginawa para sa kanya. Pero niloko ko rin siya. Ibinigay ko sa kanya ang puso ko, tapos biglang nawala ang lahat. Pero ngayon, siya ang nagligtas sa akin. Oliver, hindi kita minahal kailanman. Lumapit lang ako sa'yo, dahil sa ibang lalaki. Impossible. Nagsisinungaling ka sa akin. Para iwan kita, nagsisinungaling ka lang, di ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala, kahit isang salita mo. 5 taon na ang nakalipas. Na-aksidente ang mahal ko, habang inililigtas ako. Pagkamatay niya, nawalan na ako ng pag-asa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang sistema. Binigyan nito ako ng misyon, na gumawa ng 100 bagay, para sa isang lalaki. Para lang mabuhay muli, ang mahal ko. Ang lalaking iyon, ay ikaw. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ba't kakaiba sa'yo, ang biglaan kong paglitaw? Hindi tayo nagkita noon. Pero nang ikaw ay nasa pinakamahina mong sandali, ako ay lumitaw. Para hindi ka maghinala, kailangan kong gamitin ang dahilan na mahal kita. Pinili kong iligtas ka noon nang walang pag-aalinlangan. Dahil lang, kung may mangyari sa'yo, hindi ko matatapos ang misyon ko. At noong panahong iyon, akala mo, naghanda ako ng selebrasyon para sa birthday mo. Sa totoo lang, noong araw na iyon, birthday din ni Charles. Ang mga putahing ginawa ko ay paborito ni Charles. At ibinigay ko sa'yo ang recording na iyon. Dahil lang naisip kong, kawawa ka naman. Ayokong patuloy na, niloloko ka ni Lucy. Siyempre, gusto ko rin na maghiganti sa'yo. Tigilan mo nga. Matagumpay kong natapos ang misyon ko. Kaya ako bumalik sa mundo ko. Pero ang puso ko, hindi na kayang tumagal sa mundo mo. Ang taong nangangailangan ng artipisyal na puso ay si Lucy. Ako ang nag-volunteer para sa misyon. Hindi kita sinisisi. Hindi mo kailangang magdamdam ng ganyan. Dahil hindi kita mahal. Lahat ng ito ay walang kahalagahan sa akin. Hindi mo ako mahal. Sa wakas, naintindihan ko na ngayon. Maligayang Pasko. Sa harap ko, hindi ka kailanman tumawa nang may ganong kasayahan. Iyon ang tunay na ekspresyon ng pagmamahal sa isang tao. Alam mong totoo ang sinabi ko sa'yo. Dahil ikaw rin ay konektado sa sistema. Hindi ba? Baka ang misyon mo ay ang makuha ang aking kapatawaran. Pinatawad na kita. Pwede ka nang umuwi. Sa huli, mula simula hanggang wakas, isang tanga lang pala ako. Ang pag-ibig na akala ko'y akin, ay isa lang palang kasangkapan para buhayin ang isang lalaki. Sinuri ka ng doktor at sabi niya, wala namang malubhang problema. Sa iyo, kailangan mo lang mag-overnight para maobserbahan. Bukas, ako na ang bahala sa discharge papers mo.
Aalis na ako. Ang misyon ko ay hindi ang humingi ng kapatawaran mo, kundi ang makuha ang pag-ibig mo. Bakit? Tapos ko na ang discharge papers. Kahit ibang mundo ito, pareho lang ang proseso. Isang gabi pa lang. Bakit bigla kang naging mapagpatawad? Naiintindihan ko na ang lahat. Masyado akong matigas ang ulo noon. Dahil, akala ko sobrang mahal mo ako. Pero sinaktan kita. Ngayong nilinaw mo na ang lahat. Wala na akong hinihiling pa. Tama ka. Ang misyon ko ay ang mapatawad mo ako. Dahil pinatawad mo na ako, pwede na akong umuwi anumang oras. Pero, bago ako umalis, pwede bang makasama kita ng 3 araw? Huwag kang mag-alala. Wala akong hihilingin sa'yo. Gusto ko lang kumain at maglakad-lakad. Kasama ka. Pagkatapos nun, aalis na ako. At hindi na kita gagambalain kailanman. Sa huli, ang pagmamahal sa isang tao ay ang pagnanais na maging masaya siya. Tara na. Bumalik na ako. Charles. Sabi ni Oliver. Nababalik na siya sa kanyang mundo. Gusto niyang samahan ko siya sa huling 3 araw. Bilang pamamaalam. Gusto mo bang sumama sa amin? Hindi na kailangan. Dahil huling 3 araw na lang. Samahan mo siya ng maayos. Ganyan ka ba talaga kabait? Kung meron ka pa ring mga alaala mo, siguradong magsiselos ka. At gugustuhing sumama. Hahanapin ko yung manika na yon. Guwapo, pwedeng makuha ang numero ng telepono mo. Pasensya na. May girlfriend na ako. Sayang naman. May paputok mamayang gabi dito. Felicity. Kung ngayon ay pwede tayong maghiling. Ano ang hihilingin mo? Sana ako ay makasama si Charles habang buhay. Ikaw, Ang hiling ko ay, ang hiling ni Felicity ay matupad. Pwede ba akong makakain ulit ng luto mo? CJ, kung ganoon, pumunta ka sa bahay ko bukas. Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Charles, si Oliver. Nagkita na kayo, di ba? Felicity,
Ang galing mo magluto. Ang sarap ng pagkain. Busog na ako. Enjoy. Kung gutom ka pa, may night market sa baba. Pagkatapos kong kainin ang niluto mo, wala na akong gana sa ibang pagkain. Dati, nang magluto ako para sa'yo. Ang arte-arte mo. Naiinggit talaga ako kay Charles. Ano nang sinabi mo? Wala. Bigyan mo ako ng isa pang kanin. Sa totoo lang, naiinggit ako, lalo na sa sarili ko noon. Maraming beses kang nagluto para sa akin, ng personal. Pero sinabi ko sa katulong, na itapon ang mga pagkain sa basurahan. Sa huli, nakakain ko pa rin ang niluto niya. Wala na akong pagsisisi ngayon. Kung makikita ko lang ang ganitong eksena. Araw-araw. Ang sarap siguro. Sayang. Kailangan ko nang umalis. Sa huli, gusto kong lumaban pa ng kaunti. Oliver, bitawan mo ako. Bitawan mo. Ginoong Reyes. Bantayan mo ang asal mo. Ginoong Reyes. Mag-ingat ka sa iyong pag-uugali. Si Felicity ang aking nobya. Charles. Ano ang sinabi mo? Felicity. Naalala ko na ang lahat ngayon. Ang aking hiling ay natupad na. Sana ay makita ko siyang masaya. Kahit na ang nagpapasaya sa kanya ay hindi ako. Kaya, bakit ako malungkot? Dapat na akong bumalik ngayon. Sana kayong dalawa ay maging masaya. Araw-araw mula ngayon. Nais ko rin para sa iyo. Na matagpuan mo ang iyong sariling kaligayahan. Kamusta? Nagkabigo ka sa iyong misyon. Ikaw ay aalis sa mundong ito sa lalong madaling panahon at mawawala ang lahat ng iyong ari-arian. Umalis na siya? Alam mo ba na ako ay talagang natakot? Lalo pa akong natakot. Hindi mo alam yon. Oliver ay isang napakagaling na katunggali para sa akin. Natakot ako. Na hindi ka matatakot. Paano mangyayari yon? Kahit na, hindi ko maalala ang nakaraan. Alam kong ikaw ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Mula ngayon, hindi na tayo kailangang matakot. Pumasok na tayo sa kwarto. Magandang gabi.
Ano? Gusto mo pang matulog sa ibang kwarto nang wala ako?